Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng nakatune in sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama namin sa langit, makapangyarihan, purihin ka po sa iyong kabanalan, purihin ka po sa iyong kadakilaan, papuri po sa iyo. Hallelujah. Ama, pangunahan mo po ang iyong lingkod sa pagninilay ng iyong banal na salita at bigyan mo po ng knowledge and wisdom ang lahat ng makikinig na ngayong umaga upang maunawaan, maintindihan kung ano po ang nais mong ipahayag. In this we pray, in Jesus' name, Amen. Praise God. Ang title po ng ating devotion ngayong umaga ay Regulation for Passover at ang atin pong Bible text ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 16 verse 5 hanggang 8. Dito po ay inilarawan ang mga regulasyon para sa Paskwa, kasama na kung saan at kailan maghahain, kung ano ang kakainin, at kung kailan magpapahinga, kung saan ihahain ang hain ng Paskwa. Dapat ihandog sa lugar na pipilian ng Panginoon na itinatag ang kanyang pangalan. Wala sa alinmang bayan na ibinigay ng Panginoon. Basahin ko po muna, verse 5. Huwag mong ihain ang Paskwa sa alinmang bayan na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Verse 6. Ngunit sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na pagtatahanan ng kanyang pangalan, doon mo ihahandog ang hain ng Paskwa sa paglubog ng araw sa hapon sa oras na ikaw ay lumabas ng Ehipto. Verse 7. Igisa ito kainin sa lugar na pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Pagkatapos sa umaga, bumalik sa iyong tolda. Verse 8. Sa loob ng 6 na araw ay kumain ka ng tinapay na walang libadura at sa ikapatong araw ay magdaos ng pagpupulong kay Yahweh na iyong Diyos at huwag kang gagawa ng anumang gawain. So, doon po sa verse 5 ay isang utos na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita tungkol sa wastong pagdiriwang ng Paskwa. Dito ay itinuro ng Diyos sa kanyang mga tao na huwag mag-alay ng Paskwa sa anumang bayan o lugar na kanilang pinili. Ito ay isang utos nagbigay diin sa kabanalan na itinatag na lugar ng pagsamba sa Diyos. Itinuturo ng talata ang kahalagahan ng pagsunod sa mga tiyak na tagubilin ng Diyos kung paano at saan siya sasambahin. Ito naman po sa verse 6, dito rin ay nagbibigay ng espesipikong mga tagubilin kung saan at kung paano saan gagawin ang hain ng Paskwa. Una, ang paghain ng Pasko ay dapat lamang maganap sa lugar na pinili ng Diyos bilang isang tahanan para sa kanyang pangalan. Sinabi dito na ang paghahain ay gagawin sa gabi, sa paglubog ng araw na minarkahan ang anibersaryo ng pag-alis ng mga Israelita mula sa Ehipto. So, kahulugan po sa Kristiyano ngayon, paalala ng kahalagahan ng sinasadya at masunuring pagsamba. Ang pagsamba ay hindi dapat basta-basta. Ito ay dapat na isang sinadyang gawa na nagpapakita ng ating paggalang sa kabanalan ng Diyos at ang ating pasasalamat sa kanyang pagliligtas. So, hinihikayatin tayo ng talata na alalahanin ang nakaraang gawa ng pagliligtas ng Diyos. Kung paanong ang mga Israelita ay tinawag upang alalahanin ang kanilang pagliligtas mula sa Ehipto taon-taon, ang Kristiyano ay tinawag na regular na alalahanin ang hain ni Kristo. So, ang pagdiriwang tulad ng communion ay modernong panahon, mga paalala na mas dakilang Paskwa na ginanap ni Jesus. Doon naman po sa verse 7, ang utos na mag-ihaw at kumain ng kordero ng Paskwa sa lugar na pinili ng Diyos ay nagbibigay diin sa kasagraduhan ng pagdiriwang nito. Ang pagtuturo na bumalik sa kanilang tolda sa susunod na umaga ay nagpapahiwatig ang samantalang katangian ng kapistahan at ang pagpapatuloy ng buhay pagkatapos na makatagpo ang Diyos sa isang espesyal na paraan. Binabalansin nito ang pambihirang katangian ng Paskwa sa ordinaryong pang-araw-araw na buhay. Hallelujah.
para naman po sa mga Kristiyano ngayon, ay isang paalala na ang kahalagahan ng pagsamba na sumunod sa mga tagubilin ng Diyos. Gamat hindi natin ipinagdiriwang ang Pasko sa parehong paraan, mga alituntunin ng pagsunod, pagpipitagan at komunidad ay nanatiling mahalaga. At dito naman po sa verse 8, dito ay itinuro sa mga Israelita kung paano magdiwang. Sa talatang ito ay may dalawa pong pangunahing elemento. Una, pagkain ng tinapay na walang libadura sa loob ng 6 na araw. Pangalawa, pagdaraos ng isang espesyal na pagpupulong sa ika-7 araw na inialay sa Panginoon. 7 araw na walang libadurang masusumpungan sa kanilang tahanan, at ang ika-7 araw ay mamarkahan ng isang banal na pagtitipon kung saan walang gawain gagawain. So, ang pagkain ng tinapay ng walang libaduro po ay sumasagisag mabilis na pag-alis ng mga Israelita mula sa Ehipto. Wala nang oras palakihin ang tinapay. Ang tinapay na ito ay kadalasang tinatawag na tinapay ng kapighatian, paalala ng mga paghihirap na kanilang tiniis at pagmamadali kung saan sila iniligtas ng Diyos. Amen. So, sa atin pong pagtatapos, dito po sa Deuteronomy verse 8 ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pag-alala sa pagliligtas ng Diyos at paglalaan ng oras para sa pagsamba, pagmumuni-muni. So, hinihikayat tayo ng talatang ito, ang mga Kristiyano sa ngayon, na maglaan ng panahon para sa sadyang pagninilay-nilay sa kabutihan ng Diyos at unahin ang pagtitipon sa ibang mga mananampalataya. Patuloy din tayong hinahamon na humanap ng paraan upang maisama ang pahinga sa ating mga gawain at maglaan ng oras na nakatuon lamang sa Diyos. Hallelujah. So, nais ng Diyos na sambahin natin siya sa tamang lugar. Nais ng Diyos na sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. So, yun lamang po, at nawa meron kayong natutunan sa umagang ito sa pakikinig ng kanyang salita. Samahan niyo po ulit akong manalangin. Ama namin, salamat po sa salita mo na ito'y nagpapaalala sa amin kung paano kami ay sasamba sa iyo. Hallelujah. Tulungan mo po kami na masamba ka namin ng nais mo, at tulungan mo rin po kami na mas lumago pa ang aming relasyon sa iyo. Hallelujah. Salamat po, at naway magdala ng kalakasan, kaalaman ng aming patuloy na pagninilay-nilay na iyong salita. Hallelujah. Dalangin din po namin ang kapayapaan ay patuloy na matamo ng aming bansa. Thank you, Lord. In this we pray. In Jesus' name, amen.